So guys, marunong na tayong gumawa ng matrix, 10 plus matrix na gawa na natin sa yung vector. So yung pangatlong data structure naman na ituturo ko is yung list. So ano ba yung list? Burin muna natin to. Tapos clear natin to. Clear din natin to. Para malinis tayo. Ayan. When data cannot be represented as an array or a data frame, the list is the best choice. This is because list can contain all kinds of other objects, including other lists, matrix, or data frames. And in that sense, they are very flexible. Bali, yung list daw, pwede siya mag-contain ng vector or ng mga sequence. Pwede rin siya mag-contain ng matrix saka data frame. Bali, more on siya yung pwedeng pagkuhanan natin ng data, yung list. Kumbaga, naglalaman siya ng maraming data. Example, paano ba gumawa ng list? So, para gumawa ng list, ang function na gagamitin natin ay list, close and open parenthesis. So, example natin, my list is equal to list. Tapos, ano bang list na gusto natin gawin? A is equal to 30. Ayan. Gawa tayo ng sequence na A. Tapos B is equal to sequence ng 1 to 10 by 0.5. Tapos C is equal to factor paborito natin subject is linear algebra, calculus, and data analysis. So, and dahil factor siya, gawa natin siya ng order equal to gawin natin siyang ordinal. So, ang levels niya, para ang pinakagusto ko ng una is yung calculus. Susunod, yung paggawa ko ng levels. Ganyan. Okay. Susunod is data analysis. Tapos panghuli is pinaka-paborito ko is linear algebra. So, bukan natin i-run. So, ayan, nakapag-run tayo. Meron tayong tatlong list na nagawa. 2 vector at saka isang vector pa rin, pero yun yung ordinal na ginamit natin, my list. So, print natin yung my list. Lumabas yung unang vector na ginawa natin, which is yung sequence na 1 to 30. Tapos susunod yung sequence na 1 to 10, pero merong pagitan na 0.5. Tapos yung factor na ginawa natin na pinaka-paborito daw natin is yung linear. Susunod yung data analysis. Tapos pinakahuli yung calculus. Well, ganyan gumawa class ng list. So, yun lang. See you in the next video.